Cooperatives are good ha. Hindi binibigay ang COE. COE ay walang pake sa... Magpakatotoo na lang tayo, ma'am sir. Hello po, ma'am sir. This is your friendly HR partner, Jim. And welcome back sa ating HR Jim Katian channel. Again po, I'm a certified HR professional and HR na nagpa-practice as HR consultant for many years na din. New year na! Meaning, nag-uubusan na naman ang 13th month at mga bonuses. Damn! At tuwing January din, itong buwan na to, dito yung madami nagre-resign kasi nakuha na nila ang bonus. Magpakatotoo na lang tayo, ma'am sir. May magre-request na sa HR ng Certificate of Employment or COE para sa mga loans dahil wala na ang bonus. At number 2, nag-request ng COE kasi hinihingi na ng new employer. Di ba? So ngayon, usapang COE or Certificate of Employment. So bago tayo magpatuloy sa video, ma'am and sir, please like and subscribe po sa video na to and to our YouTube channel na HR Jim Katian. First, i-define muna natin kung ano ang COE or Certificate of Employment. Simple description, ang COE or Certificate of Employment ay isang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay number 1, lehitimo na empleyado or proof na ikaw talaga ay employee sa isang kumpanya. Number 2, kung ano ang ginagawa mo or ang duties and responsibilities mo sa trabaho mo doon sa kumpanya. Basically, information lang po kung anong ginagawa nyo. For loan purposes, you may request your HR na isali yung salaries mo, yung benefits mo, yung mga perks and incentives mo para dagdag proof of your source of income na may capability ka na mag-loan from an institution. Or sa mga cooperative, di ba? Relate tayo dyan. Cooperatives are good ha. Iyan lang po, very simple, basic job information lang siya. At higit sa lahat, hindi ito clearance. Hindi binibigay ang COE. Yung iba, hindi nila binibigay kasi kasi si COE ay napagkakamalan na clearance. At kung sabihin natin clearance, dapat na turnover na ang lahat, good record ka or in good faith ka sa kumpanya, wala kang pending case. Pero ma'am sir, hindi po ito clearance but basic job information lang siya na document. So, pwede mo siyang makuha anytime as you request. At sabi ni Dole Labor Advisory No. 6, Series of 2020, ang pagbibigay ng Certificate of Employment should be within 3 days. Ulitin ko ha, 3 days upon request. What? What the fuck? After 3 days, makukuha mo na ang COE mo. Again, hindi po siya clearance. Sa palagay ko na sana ang lahat nakasali ito sa mga requirements hanggang naging alamat si COE at napagkamalan nakasali sa clearance. Uulitin ko po, ang COE ay hindi good moral but ito ay isang dokumento lamang na naglalaman ng basic job information. Ulitin natin, basic job information. At ang COE po ay karapatan ng manggagawang Pilipino. It is a right. At nagsasaad dito na under the Philippine Labor Standards, ang kumpanya, si employer or si boss ay required na magbigay ng COE sa kanyang manggagawa. Hindi lang sa active na employee, but kasali din ang mga employee na, number 1, nag-resign. Yes, kahit nag-resign ka, makaka-request ka pa din ng COE. Number 2, hindi pa complete yung clearance mo. Kahit hindi pa complete yung clearance mo, dapat mabigay ang COE. Kasi again, hindi ito clearance, but job information lang. Example ng basic information, parang address mo lang, pangalan mo lang, yun, basic information. Kaya wala pong rason na hindi mabigay ang COE mo. Ikatlo, number 3, in bad faith or hindi kayo in good terms sa company. Ang COE ay walang pake sa relasyon kung good or bad ba kayo ni employer o ni employee. Kung mag-request si employee ng COE, karapatan niya yan kasi again, this is basic job information. At ika-4 or number 4, may hindi pa na turnover or may pending accountabilities pa si employee. Yes, kasi again everyone, hindi ito clearance. Kaya kung maglalagay kayo ng HR, dapat alam ang pagiging HR. May hugot. Pero sir, sabi ni boss, hindi pa daw ako cleared. Okay, napagkamalan nila na ito ay clearance. So that is why ito din yung punto ng video na to para
hindi lang for the employees but also an information for the employers, hindi po rason na hindi tayo makabigay as per labor standards. So ano ba ang mga common excuses ni company? Type in sa comment box if makarelate ka sa mga excuses or i-type in mo yung excuses na sinabi sa'yo ng employer mo or ni boss mo. Hindi po pwede ang rason na hindi ka pa cleared. Number 2, nag-awol ka kasi. Hindi po yan pwede mga managers at HR. Yes, nakakagigil po ang mga empleyado na ganyan. So mga employees, please coordinate your HR or your boss properly para smooth yung pag-exit natin. Bigyan po natin sila ng COE. Alam po ni labor na basic job information po yan. At wala pong power sa COE na ito ay magiging clearance. Unless, doon magmamatter kung may additional notes ka na sinabi mo sa COE, this employee is cleared from all accountabilities, yun. Doon siya magiging clearance. So there is a fine line of a COE from being a clearance. Take note HR at managers Number 3, may pending turnover ka. Again, hindi po ito clearance. Number 4, management approval is still needed. Yes, it is still needed sa process nyo sa company, but the DOLE Labor Advisory Number 6 Series 2020 will prevail and that is 3 days upon request. So dapat, HRs and managers, i-harmonize po natin yung processes natin sa kumpanya at sa mga labor advisories ni DOLE. So speaking of technicalities sa COE, kanina pinag-usapan natin na may mga employees na nakakagigil talaga. Aminin ba natin o hindi? And tempting, at dahil pinahirapan mo kami employee, ipapahirapan din ka namin. Napaka-tempting gawin na i-delay ang request ni nakakagigil ni employee, pero wag po mga moms and sir, baka ma-technical po tayo sa labor. At dahil sa nakakagigil, sometimes nagiging personal na ang mga COE. May mga ibang COE na nakita ko, nakalagay doon na this employee committed fraud. This employee was dismissed due to just cause. This employee was dismissed due to theft. This employee was dismissed due to dishonesty. Mga boss, remind ko lang po kayo, wag po natin yung gawin, baka ma-technical tayo again. Ulitin po natin, COE is neutral document. Basic job information lang po siya. Walang labis at walang kulang. Hindi po pwede tayo magdagdag na itong employee nito ay sakit sa ulo, so please iwasan nyo. Hindi po pwede yan. Tempting, pero hindi po pwede. Please like and subscribe our YouTube channel, HR Jim Katian, para mas makakreate pa tayo ng more videos at umabot pa to sa mga tao na nangangailangan ng HR information. Please like and follow also our social media accounts sa TikTok and sa Instagram, Jim Katian, and sa ating Facebook page na HR Jim Katian. So kita-kits po tayo doon, mga moms and sir. Balik tayo sa bad records sa COE. What if nalagay natin ang bad record ni employee, hindi natin napigilan ang panggigigil natin sa kanila? Ito ay magdudulot ng labor risk sa ating kumpanya or non-compliance sa labor standards. Number 1, unfair labor practice. Number 2, hindi na siya COE but clearance na siya. At number 3, the worst case scenario, baka magsampa ng kaso si employee for the damages na naidulot ng COE dahil nilagay niyo doon dismissed due to bad record or dismissed due to theft, dismissed due to dishonesty. So sino pa ba ang tatanggap sa kanila? At i-claim ni employee that there were damages sa source of income niya kasi siniraan siya ng previous employer niya. Nagbigay ka ng COE, nagkakaso ka pa. No! God, please, no! 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 So ano ba, HR and managers, ang appropriate records for bad records? Malagay mo ang bad record sa Notice of Termination or the Notice of Decision na kakambal ni Notice to Explain. Take note sa ating 2 notice rule when you discipline your employees. Okay? Incident reports. Number 2, incident reports. Pwede doon i-reflect yung dishonesty, yung mga theft. Number 3, the usual complaints or any form of document of the complaints or yung mga tickets. Or if may reporting process kayo, yung mga complaint tickets pwede doon. At kung nanggigigil ka talaga, wala po tayong magawa dyan, moms and sir. But move on na lang po tayo and good karma na lang, good karma. Kasi po, ma'am sir, obligasyon na po ni new employer ang pag-background check. If tumawag si future employer sa inyo, doon mo pwede i-share but make sure yung isi-share mo na records ay walang labis at walang kulang. Sakto lang.
Kung ano ang nasa notice of decision, kung ano ang nasa incident report, yun lang ang pwede mong sabihin. Huwag po tayong manggigil. Ang universe na po ang bahala sa inyo. Yung bad records ay dumaan sa due process. Yan po ang number 1 criteria. Number 2, may sapat na mga pruweba or proof, accountable talaga si employee. So yan po muna ang pag-uusapan natin sa COE. May mga tanong pa kayo sa COE na hindi natin napag-usapan ngayon. Please comment below para ma-check natin at maisama natin siya sa mga future videos pa natin. So again, please like and subscribe para makagawa pa tayo ng more videos. And thank you. Thank you po, Ma'am Sir. This is your friendly HR partner, Jim. So like, follow, and subscribe for more. Hello, Ma'am Sir. Innerwear on my clothes. It from online and Uniqlo for SM. So, testing. Di na kasi na-out na ako. Sino sa pagbato, hindi kasing doon.